Paano gumawa ng plano sa iyong goal? Naniniwala ako na lahat ng tao ay mayroong pangarap sa buhay. Hindi nga lang alam ng karamihan paano kakamitin o magiging makakatotohanan ang mga pangarap na yon. Kaya nasasabi na lang ng iba na hanggang pangarap na lang daw sila. Kasi nga, sa isip lang nila binuo at hindi sila gumawa ng aksyon. Meron namang ibang tao na determinado at sinubukan ang lahat ng paraan para makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sila yung mga seryoso na gawing totoo ang nasabing hanggang pangarap na lang ng iba. Gawin ang pinaplano. Marami ka na din bang mga plano na naging drawing na lang? Drawing, ibig sabihin, hindi nagkatotoo. Ang unang guide ko sa iyo is gumawa ka na agad ng aksyon. Huwag kang matakot na magsimula. Kung yan ba ay pagtatayo ng sarili mong negosyo. Oo, sa una talaga yan ang first step na napakahirap gawin. Dahil andan yung takot na baka walang mangyari sa business mo at hindi ka kumita. Pero paano mo naman malalaman kung ayaw mong mag-take ng aksyon? Paano mo malalaman kung malulugi ka o yayaman ka kung hindi ka magtatry? Paano kung andun na pala ang blessing sa'yo na maghahatid sa goal mo? Kung wala kang gagawin, ay wala ding mangyayari. Kung may mga plano ka na hanggang ngayon ay isang malaking drawing pa rin, abay kilos na. Your time is limited. Huwag mo nang hintayin na maubos ang lakas mo at wala ka ng kakayahan na gawin ang maraming bagay para sa mga goals mo. Think of a long-term result. Bago ka magsimula sa pagtupad ng mga goals mo, kailangan mo din isipin ang long-term result. Hindi yan isang iglap lang or isang beses lang nagbigay ka ng effort ay magigising ka ng mayamang ka na. Dapat mong maintindihan na ang pagtupad sa mga goals mo ay isang proseso at nangangailangan ng mahabang panahon bago magbunga at yun na ang pinaka hinihintay mong harvest time. Isang malaking kalokohan ang biglang pagyaman. Walang ganon. Kinakailangan talaga yan, pagtrabahunan at paghirapan. Mahaba-haba man ang lalakbayin mo to get the result that you want. Ang mahalaga, nagtanim ka ngayon at alisin mo na sa mindset mo ang short-term result or yung mga get rich quick thinking. Matutong mag-adapt sa pagtupad ng mga pangarap mo. Mainam din na matutunan mo ang mag-adapt sa mga sitwasyon na nangyayari sa paligid mo o sa iyo. Dahil sa buhay natin, hindi palaging nasa taas tayo. May mga pagkakataon na nasa ibaba rin tayo. Ganoon din sa pagninegosyo. Hindi sa lahat ng oras ay hataw lagi ang sales. Meron ding mga ups and downs yan. Kaya mahalaga na matutunan mo ang pag-adapt at gumawa ng aksyon para makabangon ulit. Katulad na lang ng pandemya ngayon, sa isang taon na lumipas, na natuto na rin ang ibang mga negosyante na mag-adapt sa sitwasyon ng mundo ngayon at tanggapin ang mga bagong opportunity at mga pagbabago na magsimula ulit. Iwasang ma-addict sa bad habits. Isa yan sa mga dahilan kung bakit di ka nakakapagsimula sa pagtupad ng mga pangarap mo. Ay ang mga bad habits na araw-araw mong ginagawa. Hindi mo namamalayan na na-addict ka na pala at masama na ito dahil nauubos na ang oras mo sa mga bagay na walang kwenta. Katulad ng nabanggit ko sa isang event ko, imbis na nagsisimula ka ng gawin ang mga plano mo sa buhay. Mag-isip ka ngayon kung ano ba ang mas mahalaga sa iyo. Ang ubusin mo ang oras mo sa mga bagay na walang maidudulot sa iyo o umpisahan ang pagtupad sa mga pangarap mo. The choice is yours. At alam mo na rin ang magiging resulta alinman sa dalawa ang piliin mo. So stop na, iwasan mo na ang bad habits na alam mong mahirapang kang pigilan ang sarili mo. Once na ma-addict ka dito, laging matuto at makinig. Akala ko noon na kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral sa high school at college ay tapos na din ang kakayahan ko na matuto. Isa sa mga dahilan din na ang karamihan ay hindi umuusad sa bahay dahil luminto na sila
mag-aral at matuto. Kung narinig mo na din sa iba na pumural na daw ang kanilang utak kasi nga ang mindset nila ay sa eskwelahan lang pwede mag-aral at pwede matuto. Pero sa totoo lang, kung gusto mo talagang makamit ang mga pangarap mo sa buhay, dapat ikaw ay may willingness na matuto ng iba pang mga bagay. Dapat maging curious ka sa mga bagay na hindi mo pa alam. Hindi sapat na may alam ka na sa pagninegosyo. Mahalaga na ikaw ay may continuous learning skill dahil ikaw din naman ang magbe-benefit niyan in the long run. At syempre, matuto ka ding makinig sa mga taong may mas maraming experience sa'yo. Tutulungan ka nila dahil mas expert sila sa'yo dahil napagdaanan na nila ang bagay na pinagdadaanan mo pa lang. So, di ka lang dapat makinig. Kailangan mo din i-absorb yung mga natutunan mo at mag-take ng action.